Isang pagpalang araw po sa ating lahat katiits mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan po sa Zamboanga, andyan po sa labas po ng bansa sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago po ako magpatuloy, ako muna ay magpapasalamat po sa aking mga subscriber, followers, and viewers. Ito sa patuloy po sa pagtangkilik po at pagsuporta po sa aking YouTube channel. Bagamat ito hindi pa ganong kalakihan na mapasan ba sa inyong tulong po katiits. At please help my YouTube channel to grow. Thank you so much sa mga patuloy po nagsubaybay po at nanonood po sa aking YouTube channel. Ang aking tema po ng YouTube channel ay for decoding and analyzing sa mga treasure sign, treasure markers, and treasure symbols sa mga katiits. Okay po, marami pong nagtatanong po sa aking comment section po kung paano po ipadala po ang kanilang mga pictures ng mga treasure symbol, treasure sign, and treasure markers. Pwede niyo po ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon, yung naka sunglasses po doon, naka shade. Yun yung po inyong pipiliin kasi marami pong Alejandro Sanchez ang aking kapangalan na lumalabas po sa Facebook page mga katiits. So, ang inyong pipiliin doon ay yung Alejandro Sanchez na naka-shade o naka-sunglasses po mga katiits. So, pwede nyo pong ipadala yung mga treasure markers, treasure sign na inyong gusto nyo may padikod o ipapanel sa. Thank you so much nga pala sa mga previous nating mga katiits po na nagpapadikod, nagpadala po ng mga picture po, mga treasure sign, treasure markers, treasure symbols para sa pag-dilikod, pag-analisa. At ito naman po atin natutugunan. Thank you so much na ako po ay inyong pinili sa pagdikod po at sa pag-analisa ng mga treasure signs, symbols, and markers mga katiits. So ito po, isa pong napakaganda pong treasure markers na pinadala po nating katiits. Ito po ay nagpatuloy sa pagdekod o pag-analisa kung ano po yung mga pwede pong makita ang mga direction, mga pinpointers ng posible po ng item, treasure item po mga katiits. So ito po ay atin ang himay-himayin po at ito nang ating i-analisa at ating i-decode ang napaganap mga treasure marker mga katiits. Ito po ay ito isa pang hindi ko malam ko. So para siyang reptile na may mata at ito yung nakalubog po. Pwede rin to isang frog. So isang palaka po na ito ay nakaukit po yung mata sa isang bato mga katiits. So ito po at meron po siyang ito po yung kanyang pagkaukit po ay isang bali dalawa pong klase po. Mayroong naka-engrave na sa paikot tapos yung isang medyo na uka po o na para siyang pinakamata mga katiits. So para siyang palaka or parang reptile mga katiits. So ito po ay isa pong legit po, isang legit na stone sign o stone markers na ito ay madalas po ito ay ginagamit po ng mga treasure item po ng mga Japanese po. Ang mga ganito pong mga hayop o animal images mga katiits. So yun po, ang una po ang gagawin po ng ating katiits ay check nyo po yung mismong kabuuan nitong pinaka-treasure marker. Madalas po ang aking pinapaalala po sa ating mga katiits na yung mga treasure markers o tinatawag na mga medyo may kalakihan mga treasure sign, treasure markers ay tinatawag na po natin ng big boulder markers po yan at posible po mayroon pong may laman po yung pinaka-treasure marker o tinatawag natin na treasure or rock enclosed item mga katiits. So yun po, pinapacheck po natin yan sa ating katiits. Pwede nyo i-check po ng metal detector or gold locator ang pinaka markers nito, pinaka stone markers ng mga katiits. Posible po
mayroon po itong tinatawag na rack and close item mga katiits. So madalas po marami pong mga katiits po natin na nakakuha na dyan mismo sa pinaka treasure marker. So pwede nyo i-detect po ng metal detector or gold locator, or pwede nyo po i-check po, pwede nyo pukpukin po ng maso o martilyo o yung heavy stone, yung kabuhan po. Alam niyo naman po yung tunog, solid, ibig sabihin siksik po yun na bato. So mayroong portion dyan na po posibleng ampaw o tinatawag na hagoka o hindi siya siksik. Posible po mayroon pong laman o tinatawag na rack enclosed item. Kaya nga ito'y madalas kong pinaalala po sa ating katiits na mismo mga treasure marker ay may pong tinatawag na giveaways mga katiits. So madalas po yan. So marami po nakakuha niya na minsan po may mga gold bars pa po o mga jars or gold coins, silver coins or mga relics po, jewelries ang mga tinatawag nila na giveaways mga katiits. So yun po, ito po ay itong isang hugis palaka o reptile ang marker na pinadala po nating katiits. So ito po yung may mga aruhid po mga katiits. Ito ay pointing po sa bandang east. So mayroon siyang sa bandang itaas, naka-arrow. Then yung nguso niya pointing sa east mga katiits. So i-check niyo po yung bandang east katiits. Sa distansya po ng 1 hanggang 3 meters ang distance po. Posible po mayroon tinatawag niya na countersign o tinatawag na coordinated markers. So, posible po doon sa mga countersign o tinatawag na coordinated markers, posible po nandoon yung pong item mga katiits. So, madalas po yan kung saan po yung mga countersign, saan po yung nakalagay po yung mga coordinated markers, posible po doon din po yung item mga katiits. So, yun yung una pong ang gagawin po ng ating katiits na i-check po yung bandang east mga katiits. So, yung apat na sulok po, yung east, west, north, and south. Ang una pong i-check nyo po, dahil nagre-rely lang po tayo sa mga arrowhead, mga pointers na posible pong doon po naroon po located yung item mga katiits. So yung po east, mga katiits, yun yung kitutukan mo 1 hanggang 3 meters, pwede nyo pong i-check po yan. Baka po mayroon po yan tinatawag na coordinated marker o countersign marker katiits. So yun po, yun yung inyong unang gagawin nyo po, ang i-check nyo po yung paligid. So yung itong pinaka-markers mga katiits, hindi naman gaanong kalakihan sa tingin ko, ay posible po dyan lang po malapit ang item ng pinaka-treasure marker. Hindi na po ito lalayo, maliban na po pag ito ay big boulder markers, yung malaking bato o malaking markers na hindi kayang alisin, hindi kayang galawin po ng tao o sino man o kahit yung heavy equipment, ay ang mga distansya po niyan ay malalayo mga katiits. So, i-check nyo po yung apat na sulok, north, south, west, and east katiits. So, yung una yung una kong pinapa-check sa inyo ay yung bandang east. Dahil ito po, ito ay nakatutok po yung nguso niya at doon po nakatingin din yung mata. I-check nyo po yan sa distansya po ng hanggang 3 meters mga katiits. So, kahit ito po ay yun yung una po nating binigay na pwedeng may andun yun, i-check nyo din yun po yung tatlo pang kanto tulad po ng north, south, and west mga katiits. So, sa distansya po ng 1, 2 hanggang 3 meters ang layo mga katiits. Kasi nga mga katiits, kapag maliit po ang treasure marker, ay hindi po yan lalayo sa pinaka-markers mga katiits. Tandaan nyo po, dahil ito po ay madalas po na marami pong nakakakuha ng mga ating katiits na yung mga small treasure marker po ay halos dyan lang po mismo sa kanyang tabihan mga katiits. So yun nga, yung iba ay under treasure marker mga katiits. So paano ang pagtistig yan? Sabi nga, i-check nyo po yung mga paligid, yung apat na paligid na posible po mayroon tinatawag na coordinated marker or tinatawag na countersign
marker mga katiits. So i-check nyo po niya na metal detector yung paikot or tinatawag na gold locator. Sa distansya po ng 1, 3 hanggang 4 meters, pwede pa rin mga katiits. Dahil nga ito'y napakaliit lang po na treasure marker. So hindi na po lalayo ang item sa mga katiits. So yun po, i-check nyo po yung apat na kanto, apat na sulok, west, east, north, and south. Sa distansya po ng 1, 3 hanggang 4 meters katiits, pwede na rin po yung distansya. Sa mga pwede mag-test dig o pwede nyo i-test dig po yan ng 1 hanggang 2 meters ang area po ng east mga katiits. Pwede mag-test dig kayo ng 1 meter below o pailalim or 1.5. At pagdating po ng 1 meter, pwede kayo mag-sink po pailalim po sa bato ng another 2 meters mga katiits. So, madalas po ganyan po kasi naglalagay po ng mga item yung mga Japanese sa bandang east mga katiits. So proven po natin yan dahil marami po nakakuha po na yung item mismo ay nasa bandang east mga katiits. Pwede nyo po i-check po ng 3 hanggang 7 meters po ang layo sa mga ganitong small markers mga katiits. So ganun din po yung kanyang west, 1 to hanggang 7 meters. Ganun din po yung kanyang north area. Sa distansya po, 1, 3 hanggang 7 meters as well as yung opposite po ng north, yung kanyang south. Same distance po, 1, 3 hanggang 7 meters din po mga katiits. So yun po ang inyong titingnan po yung paikot po dahil nga ay baka po mayroon nga itong tinatawag na countersign o coordinated marker. Ano po yung mga countersign ng mga katiits? May medyo may kaliitang bato at may mga guhit din pong may mga mata rin at may mga hugis pong palaka o reptile din po mga katiits. Or mayroong mga tinatawag po yan na old century tree, yung mga kahit puno na lang yung natira at andun po yung nakaukit po yung images po ng itong treasure marker. So yun po yung tinatawag na counter sign o tinatawag na coordinated markers mga katiits. So yun po, yung mga palang gusto pong magpadikod, magpaanalisa, inuulit ko po, pwede nyo ipadala po yung mga treasure sign, treasure markers, mga treasure symbols po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Piliin nyo po yung naka-shade o naka-sunglasses po ko dahil marami pong kapangalan ko po na Alejandro Sanchez ang lumalabas po sa Facebook page mga katiits. Okay po, sana po ay nasundan po ng ating katiits na nagpadala po ito na napagandang treasure marker na ito po isang legit treasure sign o markers na ito ay madalas po ay ginagamit po ng markers ng mga Hapon, lalo po itong mga images po ng mga hayop o animal mga katiits na tulad po ng frog, mapanood po ng mga kasi klaseng reptile mga katiits. Okay po mga katiits, yung mga bago pa lang pala sa aking YouTube channel, i-favor lang po, baka pwede pong mag-subscribe or don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa mga video ko pang ipapalabas po dito mga katiits. Okay, thank you so much po talaga sa mga subscriber. I-check na rin po pala mga katiits yung bandang in between north and east mga katiits. Isa po mayroon kong nakitang huli na pwede pong nariyan po yung item. So north, in between north and east mga katiits. So check po yung area niyan. Same 1, 3 hanggang 7 meters. Okay. Okay po. Thank you so much mga katiits. Lalo sa aking mga subscriber, followers at mga viewers. At siyempre yung mga bagong followers, bagong viewers, bagong subscriber, bagong followers. Thank you so much for sa pagtangkilik po ng aking at pagsubaybay po ng aking YouTube channel. Muli, maraming salamat po. God bless us always, katiits.